Nako, eto po mga kaubayan, hinatulan si Tulfo. Confirmed na. Timbog si Raffy Tulfo pinasubpina ng Korte Suprema. Aba, naglabas ng ultimatum, grabe ang korupsyon. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin itong mga kaubayan, talagang sobrang napahiya. Ito pong sila Senator Gatchalian. Ito pong si Lacson kasi sinasabi po nila, no, itong si Soto, sinasabi po nilang may threat, may banta sa Senado. Pero eto po mga kaubayan ang balita patungkol po dyan sa banta laban sa Senado. Sabi po ng NCRPO, PIO Chief na si Police Major Hazel Asilio, no? Asilo. Sabi niya po dito mga kabayan, walang na-monitor na direkta at verified na banta laban sa Senado sa kasalukuyan. O yan. Sobrang pahiya itong mga Gatchalian Black mga kabayan sapagkat sinasabi nila may threat sa Senado, may threat. Kaya nga nila ni-lockdown diba? Pero ayun pala, wala po palang threat sa Senado. Walang banta sa Senado mga kabayan. Ibig sabihin, gawa-gawa lang ni Matibag. Yung kanyang intelligence mga kabayan, gawa-gawa lang ni Matibag. Hindi naman pala totoo. Aray ko po. Hindi tuloy nakapag hearing, no? Si Senator Rodante Marcoleta patungkol po dyan sa flood control scandal at sa mga mali-malitang deliveries. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin tong si Kiko Pangilinan mga kabayan. Sabi po dito ni Senator Kiko, ang kalayaan ay binabayaran ng tax ayon kay Kiko Pangilinan. Aba, ito po ang kabuuan ng kanyang pahayag, no? Ito pong balita, sabi po dito, ganito inilarawan ni Kiko Pangilinan ang araw ng kalayaan ngayong June 12. Sa isang mensahe ni Pangilinan, iginiit nito kung paano binayaran ng mga Pilipino ang kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang ating kalayaan binayaran ng dugo ng ating mga ninuno na namatay dahil sa iyo. Dahil sa atin na kanilang kinabukasan. Ngayon, binabayaran natin ito ng pawis at buwis. Ayan. So, totoo po yan mga kabayan. Hindi naman tayo nag-disagree dyan, no? Pero gusto ko lang i-point out yung pawis at buwis, no? Kasi po mga kabayan, talagang gayang-gaya po noon sa panahon po ng mga Espanyol, di ba? Doon naman yan nauso na tax, di ba? Sa colonization ng Spanish, no? Minsan nga hindi pa pera nung tax noon mga ani, di ba? Kung anong meron tayo, yun po ang ibinibigay bilang buwis, sa mga Espanyol. Totoo yan, di ba? Pawis at buwis ng mga Pilipino ang ibinabayad natin sa ngayon, di ba? Ibig sabihin pinaghihirapan natin yung buwis, yung pera, di ba? Para magkaroon tayo ng kalayaan kumbaga. Di ba? Tama, ganun din po ang nangyari nung panahon ng mga Espanyol. Ano pong nangyari mga kabayan? Inabuso po tayo ng mga Espanyol, mga kabayan, no? Pinagnanakawan tayo sa sarili nating bansa, di ba? Ngayon ganun din mga kabayan. Pawis, ang sabi ni pawis at buwis natin yan na kanila pong kinukurakot mga kabayan, no? Na kanila pong ninanakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang simbolo ng kalayaan, di ba? Malayang gamitin para pakinabangan ng taong bayan sana, pero iba po ang nangyayari, no? Malayang nakawin ng mga kurakot ng mga politiko. Yan po ang nangyayari sa ngayon. Kaya tama ka.
pawis at buwis ng taong bayan, dapat para maging malaya tayo, pero anong ginagawa ninyo? Imbis na maging malaya tayo, lalo po tayong nagiging alipin. Bakit? Dahil sa pangungutang ng ating gobyerno. Hindi man direktang pang-aalipin, pero alipin pa rin tayo nang dahil po sa utang, mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karabin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto, may isa pong, hindi ko alam kung ano ba ito, Marcos ba ito? Loyalista ba ito? Or ano, Dilawan ba ito? Ito po kasi ang kanyang pahayag. Itong si Attorney Luke Espiritu. Sabi niya po dito kay Senator Peter Alan Cayetano, kay SP Alan, nek-nek mo, Alan Peter Cayetano, Senate of the Dutertes ka, huwag ka nang magmaang-maangan na independent ka. Ikaw ay aso ng mga Duterte. Ano ngayon? Bakit galit na galit ka? Diba? Bakit galit na galit ka, Espiritu? Bakit? Ikaw, tanungin ka rin namin, ikaw, kanino ka bang aso? Diba? Di bali na maging aso ng Duterte kung mayroon namang progreso ang ating bansa, diba? Kesa naman po sa maging aso ng mga bangag na wala nang inatupag kung di mangutang at magnakaw, mga kababayan. Kasi masasabi na rin natin pag nanakaw yan kasi hindi po natin alam kung saan napupunta yung mga pera. Diba? Utang ng utang, saan napupunta yung pera? Mga kababayan, wala naman kayong malalaking proyekto, saan napunta yan? Diba? Tanungin ulit natin itong si Espiritu, si Attorney Luke Espiritu. Ikaw, kanino ka bang aso? Galit na galit ka kay Senator Alan Cayetano na aso daw ng mga Duterte. Pero ikaw, ang tanong, kanino ka ba aso? Mukhang hindi ka nga aso, buwaya ka yata no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Pariente TV, ayan gising na ang may sayad sa utak, Luke Espiritiktik, ayan. Sabi po naman dito ni Rowena, may buwang na naman, correct. Sabi po dito ni Paing, sarap sampalan ng gago na ito. Abogado pa naman pero nagpakabobo, magkano kaya natanggap na maleta ng animal na ito? Aray ko po. Ayan sabi po ni Tyrone, ubos na ata ang sobre lang ibinigay. Budget meal ka lang, Ayan mga kabayan. Yan, nabatikos ka tuloy ngayon, nababash ka tuloy ngayon sa social media, Espiritu. Alright? Ano pong masasabi niyo dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan po itong si Luestro, mga kabayan. Sabi po kasi dito, Luestro iginiit na hindi ginagamit ang bilang na 24 senators. Question ang 16 vote theory sa impeachment. Sabi niya po dito, what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all the senators. It will not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Pati ba naman yan, itatanong mo pa sa Supreme Court? Kung yung ordinaryong Pilipino nga, pwede kang sagutin diba? Ikaw na mismo, ikaw sinagot mo na. Sabi mo nga, 16 votes po ang kailangan para ma-impeach si BP Sara. No question of that, mga kababayan. Bakit dadalhin mo po sa Supreme Court? Para pag-usapan ka, epal kang, hinayupak ka. Diba? Ang tanong, kaya nyo ba? Yun yung tanong dito kaya nyo bang magkaroon ng 16 votes para ma-impeach si BP Sara? Yun yung tanong na lang. Huwag na natin pahabain pa. Sa sobra, kasi nililito nito ang taong bayan May masabi lang ito, Gusto pang lituhin ang taong bayan. Walang nagque-question dyan sa 16 vote. Ang question po yung 12 votes 12 votes, mga kabayan, na sasabing ito ay majority na. Ito ay quorum na, mga kabayan. Yun po ang question ng
gurong yon, yung petition ng guro na binasura po, no? Binasura ng Korte Suprema. Pero itong 16 vote to impeach the Vice President, wala pong nagque-question dyan, Lowestro. Kaya wag ka nang mag-ipalpa. Nagbubububuan eh, no? Ito pong naging komento nating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni June, nasa batas wag kaming gawing bobo, Lowestro. Andyan sa Pinas si Senator Bato, andyan si Senator Jinggoy. Anong hinahanap mo? Correct, di ba? Sabi po dito ni June again, si Clyde pa yung una nag-comment. Sabi po ni June, ano ba naman yan? Pati Constitution gustong hanapan ng butas. Lawyer ba talaga ito? Panay mali at sablay ang interpretation niya sa batas at Constitution. Oo nga eh. Sabi naman po ni Bong, ang ingay na naman ni Malita Queen. Siya ba ang Malita Queen, mga kaubayan? Hindi ba si si Kimbo? I think si Kimbo po ang Malita Queen kasi siya po ang naging ano. Well anyway, kung siya po ang Malita Queen, okay lang din, no? Kasi mukha rin naman siyang malapad din naman. Malapad din naman parang maleta. No? Sabi po dito ni Jaime, isa pa itong ugok na krok. Buwaya, hangad, biro, makukulong ang BP. Akala mo kung sino ka, isa bilang magnanakaw. Ayan mga kaubayan. No? Ano pong masasabi niyo dyan mga karibo natin? Just comment down below at eto na. Pasadaan na po natin yung video. Pasok pa. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi mabubunyag at ang karma sa kanya'y humahagupit na rin. Di umano'y tinatagong baho ni Senator Rapi Tulfo umaalingasaw na sa publiko. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Yun pa sa kumpirmadong balita, kaya pala nananahimik si Dawit, Senator Rapi Tulfo, name in alleged anomalous DPWH project request exposed at the Sandigan Bayan. Inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsusumiti ng mga dokumentong hawak ni Engineer Gerald Longoria, Program Chief ng Planning Division ng Department of Public Works and Highway Central Office, kaugnay ng mga proyektong umano'y hiniling ng ilang mambabatas para pondohan noong 2024 at 2025. Sa kanyang testimonya, binanggit ni Longoria ang pangalan ni Senator Rapi Tulfo bilang isa sa mga umano'y may project request na naitala sa database ng DPWH. Ayon kay Longoria, ang paging code ng mga proyekto at pangalan ng proponents ay isinagawa lamang ng kanyang mga tauhan batay sa mga instruksyon at listahang ibinigay umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nilinaw din niya na ang kanilang tanggapan ay nagsilbi lamang sa pagproseso at paglalagay ng impormasyon sa sistema. Kaugnay nito, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pagsusumiti ng mga dokumentong may kinalaman na naturang mga proyekto bilang bahagi ng patuloy na pagdinig at pagsusuri sa kaso upang maihain ang mga dokumentong saklaw ng sabina ng korte. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Senator Tulfo hinggil sa pagkakabanggit ng kanyang pangalan sa testimonya. Patuloy namang inaabangan ang susunod na mga hakbang sa pagdinig ng kaso. Breaking news, Joel Villanueva babaliktad na at lilipat na daw sa kampo ng BBM Senators. Naku po, grabe itong balitang to. Hindi natin alam kung ito pa ay 100% or ito ba ay bali-balita pa lamang. So mamaya at lilinawin natin yan. At eto, no, 3 relihiyon magsasagawa ng pinakamalaking rally sa kasaysayan ng Pilipinas para tuldukan na ang nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Nako, ito yung isa sa mga kinakaabangan nating lahat, no, na talagang matuldukan na po ang nangyayaring
nakawan sa ating gobyerno dahil alam nyo sa totoo lang sobra ho akong nagagalit dahil at hindi lang ako ang nagagalit kundi buong Pilipinas, buong Pilipino dahil pera ho nating lahat. Ang masama pa ho dito, yung pera natin ay ginagamit ho at pinangbabayad sa ibang mga politiko para lamang gipitin at walang yain etong mga anti-government. Etong mga hindi kayang kontrolin ng administrasyon. Etong mga taong hindi kayang hawakan sa leeg ni Bongbong Marcos Jr. No, yan yung pinakamasakit. At ngayon nga, dahil nga dyan, ay magsasagawa nga daw itong 3 relihiyon ng malawakang rally. No? At pamumunuan daw ng isang relihiyon na ito. Hindi ko alam kung anong relihiyon to, pero aabangan natin yan sa mga susunod na araw. Ang mga bali-balita ka, mga banateros, ay itong relihiyon na to ay kinakausap na ang mga kanilang mga leader sa iba't ibang panig ng Pilipinas para isagawa ang malawakang rally. Ngayon, nung nalaman ng 2 relihiyon na magsasagawa ng malawakang rally itong isang relihiyon na to, ay kaagad naman din silang nagpatawag din ng meeting or ng pagtitipon-tipon na tinawag din ng kanilang mga leader para suportahan itong isang relihiyon na mamumuno dito sa mangyayaring rally na ito. Pero ito po hindi po ito magulong rally. Hindi katulad ng ibang mga rally na napapanood natin, yung rally ng mga makakaliwa na sinasaktan yung mga kapulisan natin. Ito po ay peaceful rally pa rin, no? At siguro kung ganyan kung halimbawang umabot ng mga 10 milyon or higit pa ang tao na makikita sa lansangan, baka baka ito ay mag-ugat na para bumaba sa pwesto yung mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. At pasubscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.